Ipinanawagan ng mga local shipbuilding company sa bansa na panahon na para bigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang industriya. Giit nila na pag-iwanan na ang Pilipinas ng mga karatig bansa nito sa Southeast Asia pagdating sa shipbuilding industry. Si Jason Rubrico magbabalita. Humaharap ngayon sa matitinding hamon ang mga lokal na kumpanya sa industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Ayon kay Captain Guadencio Morales, President at CEO ng IMP Shipyard and Port Services Incorporated, isa sa mga pangunahing problema ang kakulangan ng skilled workers dahil sa pangingibang bansa. Karamihan sa mga natitrain natin, nag-abroad din, umaalis. Kung yung nagkakaroon tayo ngayon ng kakulangan sa qualified welders or mga skilled workers, paggawa ng barko. Dagdag pa ni Morales, hindi na rin tumatangkilik ang mga ship owner sa lokal na paggawa ng barko dahil sa mataas na gastos at pagdududa sa kalidad. Kaya't nananawagan siya ng mas matibay na suporta mula sa gobyerno, lalo na't ang Pilipinas ay isang archipelagic country o binubuo ng maraming isla. Mahalaga yun dahil sila ay nag-create nitong Maritime Industry Development Plan wherein kasama yung domestic shipping modernization. So, kailangan tutukan nila itong shipbuilding kasi crucial yun to be able to make quality vessels according to what they want, di ba? Suitable to the needs of the route that sabi nila ay hindi nasi-serve. Binigyang diin ni Morales na kung hindi kikilos ngayon ang gobyerno, tuluyang mapag-iiwanan ang Pilipinas ng mga kapitbahay nitong bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Malaysia sa larangan ng shipbuilding. Git niya na kapag tataka ito, lalo na't ang Pilipinas ay isang kapuluan na may malinaw na pangangailangan sa maayos na maritime infrastructure. Samantala, ayon kay Marina Domestic Shipping Service Director Luisito de los Santos, mayroong 41 unserved routes sa bansa. Ito ay mga rutang walang regular na serbisyo ng barko na aniyay nagpapahirap sa koneksyon ng mga Pilipino sa mga malalayong isla. For as long as may mga tao, kababayan natin na nandun sila sa laylayan at hindi natin sila ma-connect sa mainstream, we have failed providing the best opportunities, economic opportunities. Paliwanag pa niya, hindi may susulong ang modernisasyon ng domestic shipping kung walang kakayahan ang lokal na industriya na gumawa ng mga barkong angkop sa pangangailangan ng bansa. Kaya panawagan niya sa Kongreso, ipasa na ang dalawang mahalagang panukalang batas, ang Philippine Shipbuilding Development Act at ang Philippine Ship Registry Act. At sa national policymakers natin sa Congress, I hope they will be able to realize and of course isama rin sa agenda nila, legislative agenda, ang maritime industry. Kasi archipelago tayo. I think ang Congress natin would be able to provide the necessary impetus for us to be able to move forward as an archipelagic country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.